Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang araw sa ating mga taga-subaybay dito sa ating programang Global na Tayo. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. At para sa araw na ito, para sa edisyon ng Global na Tayo, para sa araw ngayon ng Miyerkules, ay atin pa rin pong itatampok ang Post-State of the Nation Address o SONA discussions na isinasagawa sa makabagong San Juan National Government Center sa San Juan City. Para sa session na ito na ating itatampok sa ating edition today ay yung mga officials natin, mga government officials natin ay nakatutok sa education and workers' welfare development. Ano-ano nga bang mga ahensya ang kasama sa session na ito ng post-SONA discussions? Ang mga kasama po dito ay ang Department of Education o DepEd, Department of Labor and Employment o DOLE, Department of Migrant Workers o DMW, Commission on Higher Education o CHED, at ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Narito na po ang post-SONA discussions. Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Undersecretary Claire Castro at welcome po sa ating 2025 post-SONA discussions. Live po tayo ngayon mula sa makabagong San Juan National Government Center. Tayo ay napapanood sa Facebook at YouTube ng Radio Television Malacanang, Presidential Communications Office, at ibang mga ahensya ng pamahalaan. Sana rin ay nasa maayos na kalagayan tayong lahat matapos ang sunod na bagyo at pag-ulan. Matapos ang matagumpay na State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahalagang magkasama-sama tayo ngayon upang talakayin pa at maunawaan ng mas detalyado ang mga nilalaman ng talumpati ng ating Pangulo. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang tungkol sa edukasyon at paggawa, ang Education and Workers' Welfare Development. Upang samahan tayo ngayong umaga, isang masigabong palakpakan para sa ating mga panauhin. Department of Education Secretary Sani Angara, Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma, Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, Technical Education and Skills Development Authority Director General Jose Francisco Kiko Benitez, at Commission on Higher Education Chairperson Shirley Agropis. Binigyan diin sa talumpati ng Pangulo ang pangangailangang punan ang kakulangan sa mga classroom. Aniya ng Pangulo, katuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madagdagan pa ang 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Maglalaan tayo ng sapat na pondo para rito. Alang-alang sa ating mga mag-aaral, hihilingin ko ang buong suporta ng ating Kongreso. Secretary Angara, gaano kabigat ba ang problema natin sa kakulangan sa mga classroom? Ano itong mga partnership kasama ng pribadong sektor na tinutukoy ng ating Pangulo? Magandang umaga, Yusek Claire, sa mga honorable secretaries, sa ating mga distinguished guests, mga mag-aaral. Mabigat po ang problema ng kakulangan sa classrooms dahil apektado po yung learning quality o yung abilidad ng isang estudyante na matuto na maigi. So, tama yung sinabi ni Presidente na kailangan mag-think out of the box tayo at may hindi pangkaraniwang solusyon ho tayo, Yusek Claire. At ito yung public-private partnerships. Dahil on the average, for the last decade or so, we've only been building a maximum of 6,000 classrooms a year. Pagka ginawa natin yung public-private partnerships, siguro in the next 5 to 10 years, we can build around over 100,000 classrooms. At yan ang tinutukoy ng ating mahal na Presidente.
Ako sana po talaga, sa tulong na rin ng Panginoon, ay masaayos natin ito. Kakambal ng pagtaas ng kalidad ng edukasyon, ang makabagong teknolohiya, sabi ng Pangulo. Nakahanda na ang mga high-tech at digital na mga materyales, mga smart TVS, libreng Wi-Fi, at libreng load sa bayanihan SIM card. Dahil dito, handa na rin ang ating mga estudyante para makasabay sa makabagong paraan ng pag-aaral sa makabagong mundo. Again, Secretary Angara, umaasa kaming lahat sa rollout nito. Kailan ba ito makakarating sa ating mga eskwelahan? Habang nagdidiskusyon ho tayo dito, ginagawa na po natin, nagdi-deliver na po tayo sa 46,000 public schools nationwide, USECLAIR. At alam mo, kaya tayo, isa sa mga rason kung bakit lagpak ho tayo sa mga international assessment exams, unang beses makahawak nung examinee o nung estudyante, nung mouse ng computer. Kaya isang oras hindi niya masagot yung mga questions sa tanong. So ngayon, lahat nung kumuha nung PISA exam last year, binigyan po namin ng computers. So walang makakasabi na siya ay hindi marunong gumamit ng computer dun sa computerized exam. Tapos alam naman natin, we're living in the age of artificial intelligence. Kailangan po natin ng makabagong gadgets at kailangan natin ng magandang datos. Otherwise, hindi natin ma-realize itong benefits of technology. Yes, noong nakaraang taon po ay nagkaroon po ng hearing. At nasabi nyo nga po, sa nakaraang liderato ng DepEd, hindi nga po na ipamigay agad. Yung, di ako nagkakamali, 1.5 million na mga laptops, mga ibang materyales. Ano na po yung estado nito? Sa nakaraang mga nakaupo kasi, hiniwalay nila yung pagbili at yung pag-deliver. Dapat siguro, pag nangontrata ka ng mga kagamitan, kasama yung delivery. Doon, nakatenga 2 million items. Yung mga laptops. In fact, takot ilabas. So sabi ko, nung bago akong upo, sabi ko, gamitin na natin yan, ilabas na natin yan, at hiningi natin yung tulong ng sandataang lakas. Mga sundalo ang naglabas nitong mga kagamitan natin. But now, inilalabas na ho natin. Mapapakinabangan na ho ito ng ating mga schools. Ano yung naging effect nito? Kasi considering laptops po yung hindi na-deliver kaagad. Ano naging effect nito sa mga nakaraang taon at kayo lang po ang nakapag-solve? Anong effect niya sa mga estudyante at mga teachers? Alam niyo po, ang pangunahing mensahe, USECLAIR, ng ating Pangulo sa atin after the midterm election is, solusyonan niyo na yung mga immediate problems. Naniniwala ang publiko na kaya natin gawin yung grand visions natin pag nare-resolve natin yung day-to-day problems, like delivering things on time. Pag nakita nilang nagagawa natin yan, maniniwala sila dun sa mga granding vision natin. Yan ang maganda mga kababayan natin. Kapag kayo po ay ipwesto, lalo na kapag kayo yung pinaka-leader or head of ng agency, dapat talaga eksperto kayo sa larangan na yan. Hindi lang yung pukpok lang at nag-uutos, pero parang wala naman alam sa ipinag-uutos. So, congratulations to that, Secretary Sani. Maraming salamat, USECLAIR. At dahil, anong tagumpay ko dahil matibay po ang suporta ng Pangulo sa mga departamento. At mahal na mahal po ng Pangulo natin ang mga guro at siyempre ang mga estudyante. Ramdam na ramdam po nila dahil ang daming bagong guro, ang daming guro na nakakapag-concentrate sa pagtuturo dahil by the end of next year, lahat ng 40,000+ public schools natin, meron tinatawag na administrative officers. Para si teacher, hindi na niya sinusukat yung timbang ng ating mga estudyante for the feeding programs. Hindi na siya yung magre-repair ng mga sirang computer. Hindi na siya pag may sirang delivery vehicle, siya magpadadala. Meron na tayong tauhan dahil sa suporta ng ating mahal na Pangulo. At good news po. Thank you po for that. Good news po, pati po ang PCO, kasama po ang DepEd, magkakaroon na po ulit tayo ng school caravan para buhayin yung nasyonalismo sa buhay at sa puso ng mga estudyante. Thank you, Yeah. USECLAIR. Salamat sa ating mahal na Pangulo. Thank you, Secretary Angara. At para naman po sa usaping trabaho. Sabi ng Pangulo, dumarami ang mga nalilikhang hanapbuhay sa ating bansa ngayon. Magpupursigi ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT, at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating puwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho. Secretary Benny, ano po ang masasabi ninyo sa pahayag na ito ng Pangulo? Ano pa ang mga programa ng DOLE para matiyak
na mapupunan itong 4% na ito? Maraming salamat, Yusek Claire. Una muna, pagbati ng isang magandang araw sa atin pong mga kasama sa buluwagang ito. Ganon din naman dun sa mga nakikibahagi at sumusubaybay sa kanilang tahanan o kaya sa kanilang mga opisina. Alam mo, ang pagtukoy at pagbanggit ng ating Pangulo dun sa mga specific na departamento at mga ahensya kaugnay sa usapin ng hanap buhay at sa larangan ng paggawa ay sumasalamin doon sa isang mahalagang, ika nga masasabi natin na hallmark o karakteristik ng pangkasalukuyang administrasyon. Ang aking tinutukoy ay yung katagang convergence, no? Pagsasama-sama, pagtatagpo, pagkakaisa, at pagsasanib ng puwersa ng mga departamento. Dahil halos lahat naman ng mga departamento ay mayroong kaugnayan sa usapin ng paggawa at panghanap buhay. Kaya nagpapasalamat po ako sa presensya ng ating mga kinatawan ng mga gawa at namumuhunan. Narito po sila sa ating harapan. Palakpakan po natin sila. Sa bahagi ng DOLE, Yusek Claire at aking mga kasamahan sa gabinete ng Pangulo, mahalaga po sa amin ang kolaborasyon, kooperasyon ng pribadong sektor. Nabanggit ko nga ang napakahalagang bahagi ng manggagawa at ang atin pong mga namumuhunan. Yun po ang matibay na pundasyon ng mga gawain ng Department of Labor and Employment. Una, sa larangan po ng employment promotion na ating tinatalakay sa araw na ito, yun pong aming isinasagawang mga employment facilitation activities. Lagi po namin kabahagi dyan ang halos lahat ng mga departamento. No? Sabihin na natin ang DSWD, meron pong nilunsad ang ating Pangulo sa pagsisimula ng taon, Trabaho sa Bagong Pilipinas. Ano ang kanyang tinatarget na beneficiaries? Mga graduating PORPIs. Ina-access po ng department ang mga pagkakataon sa tulong ng pribadong sektor, mga business organization. Una po yan na ginagawa natin at tuloy-tuloy po dahil ang sabi ng Pangulo, buwan ng pagdalunsad o pagdadaos ng jobs fair. No? Ikalawa, amin pong pinalalakas yung aming labor market information system. Lalo na po yung aming online portal, PhilJobNet. Dito po pwedeng mag-access ang mga kabataan kasi ang mga kabataan ay napakahusay at adept sa technological development, sa mga innovation. So, pwede po kayong mag-access yan dahil ang mga programa ng Department of Labor and Employment tumutukoy sa youth employability ay na makikita po natin na pwedeng mag-access ang ating mga kabataan. Katlo po yung pagpapalakas sa aming ugnayan sa Public Employment Service Offices. Nang sa ganun po, mapalawak ng Department of Labor and Employment ang reach o ang access sa mga hanap buhay na available. At napakahalaga po din ang koordinasyon natin sa mga local government units dahil nakikita po natin na sa kanilang matapat at maayos na pakikipag-ugnayan sa Department of Labor and Employment, nahihikayat natin ang mga negosyante na existing, palakasin pa, magdagdag ng puhunan. Ikalawa ay may kinalaman sa paghihikayat ng mga bagong investors. At ito ang laging tinutukoy ng ating Pangulo sa lahat ng kanyang mga pagbisita sa ibang mga bansa. So bahagi po yan ng ating mga programa. At yung pong nabanggit ko sa youth employability, napakahalaga po na ating palakasin. Nang sa ganon, ang mga kabataan na nag-aasa makakahanap ng tamang trabaho, angkop na trabaho, di kalidad, matagpuan nila. Hindi ko po sasaklawin yung pagpapaliwanag ni Secretary Kiko tungkol sa upskilling at sa retooling. Kanya po yun eh. Pero bahagi po kami ng convergence na binabanggit ko. Wala pong magaganap kung hindi tayo magkakaroon ng pagtutulungan. Napakahalaga para yung ating nakita, yung nabanggit mo kanina, Yusek Claire, dumaraming hanap buhay. Patuloy pa rin po ang hamon sa ating pamahalaan na sana ang malikha pa nating mga hanap buhay ay di kalidad at pangmatagalang hanap buhay. Sek Penny, tanong natin, paano bang malalaman ng mga kababayan natin yung schedule ng job fair? Kasi baka hindi nila alam na kung may job fair pala sa ganitong lugar. Lagi pong mayroong information dissemination na bahagi po dyan ng ating nasa Trimedia. Lagi po tayo, meron din po tayong sariling website. Pero ang higit na mahalaga, yun pong aming koordinasyon sa mga peso. Lahat po halos ng local government units ay merong tinatawag na Public Employment Service Offices na under the technical supervision po ng Bureau of Local Employment ng Department of Labor and Employment. Nabanggit ko rin po yung ating online portal,
phil.net at gov.ph. Yun po yung pwede nilang gamitin. Matignan nila kung meron bang available na trabaho dyan. At gusto ko pong sabihin na buwan-buwan po, yan po ay nililinis, kine-cleanse, para po matiyak natin na ang mga nakapost dyan na trabaho ay tunay at talaga pong active na trabaho. Mahirap po kasi kung nagpo-post lang tayo tapos ay wala naman pala, madi-disappoint po ang ating mga job seekers. No? So malalaman po nila yan at halos lingguhan po merong mga posting eh. Iba-iba po ang mga schedule na ginagawang job fairs ng mga LGUs ng kanilang peso, but always in coordination with the regional office or the provincial office ng Department of Labor and Employment. Maganda malita yan, Sec. Benny. Pero ito pa po, meron pa po sa inyo ang pahayag ng Pangulo. Ang pahayag na ito ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati, sa DOLE at sa DSWD, ipagpatuloy pa ninyo ang mga ganitong klaseng internship at pre-employment programs para sa ating estudyante sa kolehiyo. Malaking tulong ito sa kanila habang sila ay nag-aaral. Malaking tulong ito sa bansa. Ano-ano na po ngayon ang mga pre-employment programs ang meron ang DOLE? At ano ang proyektong nakaabang pa sa ating mga mag-aaral? Sa totoo lang, Yusek Claire, yung hindi lamang siya pre-employment, yung iba parang nandun ka na sa mismong employment eh. Kasi nabanggit ko kanina yung Special Program for the Employment of Students, Government Internship Program, Job Start, at meron po kaming pinalalakas na programa, yung pong ating pong counseling, Career Counseling Development Program. Yun po ang layunin, gabayan ng ating mga mag-aaral. Ano po ba, batay po sa aming mga interaction, sa aming mga ugnayan sa mga pribadong sektor, ano po ba ang nakikita nila na potential manpower requirements nila sa darating na hinahanap? Lalo na sa bahagi po ng IT. No? Yun po talagang, ano man pong gawain natin ngayon, nangangailangan ng kaalaman sa teknolohiya. Ano man pong trabaho, lagi pong may hinahanap na ganyang klase. So, ang amin pong internship actually hindi lamang sa DSWD, meron din po kami sa DepEd. Ito po ay may kinalaman sa programa ng DepEd na Academic Recovery and Accessible Learning, ARAL program. Tama yung aking 100% great. Salamat. So, meron po kaming, bakit po? Ito ay kaugnay doon sa napansin ng ating Pangulo na kakulangan. Una sa pagbasa, sa mga simpleng arithmetical computation. Yung nabanggit ni Sec Angara kanina, Sec Sani, bakit ay bumabagsak? No? Kasi dapat sundan kagad natin sa murang gulang pa lamang, murang edad, meron ng paggabay. No? So ito yung amin itong ilulunsad sa susunod na buwan. Hinihintay po namin yung mga ikangay papaloob sa nasabing government internship program. Halos lahat po ng mga national government offices, sa mga regional offices nila, tumutulong po ang programang Government Internship Program. At karamihan po ng nakikinabang yan, mga bagong graduate, mga nagsisipag-aral pa sa kolehiyo, nang sa ganon, sa pagsisimula man pa lang ng kanilang pagpasok sa larangan ng paggawa, meron na po silang kaalaman. Kasi hindi na po ngayon na sapat lamang o tama na meron kang hard skill. Kailangan mo po ngayon may soft skills ka rin. Pwede kang mag-interact, pwede kang mag-relate, at yung kailangan may diskarte na ngayon ng mga manggagawa. Nang sa ganon, tunay na mapagmalasakitan nila ang kanilang mga namumuhunan at din namang inaasahan na Yusek Claire, pag nagmalasakit ang mga manggagawa, balik naman ng mga namumuhunan. Karagdagang benepisyo, karagdagang pagmamalasakit. Nang sa ganon, pareha silang nakikinabang sa maganda o establing pa-operasyon ng mga kumpanya. Yan po, maraming estudyante dito, okay? Kasi tinutulungan tayo ng gobyerno, ng Pangulo, ng mga liderato natin dito para kayo matuto. Okay? Since may laptops, ibibigay ng DepEd, may internet, magandang trabaho, pero ang estudyante, kung may laptop kayo, wag naman puro games. Di ba? O mga estudyante dito, aral muna, saka na mag-games after tapusin ang assignment. Kasi syempre, Sec Benny, Sec Sunny, kukunin din naman ng employer kapag ikaw ay magaling na estudyante. So, binibigay ang tulong, so galingan nyo na rin. Maging magaling kayong empleyado, manggagawa, at maging magaling na Pilipino.
Yes, tama yan, Yusek Claire. In fact, minsan natutuwang nalulungkot kami dahil yung isang programa namin, yung Job Start, medyo mas mas malawak. No? Merong academic, tapos meron talagang on the job. Hindi pa natatapos yung period ng kanilang pagsasanay, kinukuha na po sila ng employer. Pero pinapakiusap din namin sa mga mag-aaral, tapusin ninyo. No? Talagang yung hikayat, yung attraction ng trabaho, minsan mahirap i-resist di ba? Mahirap tanggihan. Pero tandaan natin, sa karagdagang kasanayan at kaalaman, mas higit tayong makakapag-demand, makakahingi ng mas magandang sweldo, mas magandang benepisyo. Yun, well said, Sec Ben. Okay, itong susunod naman ay para kay Secretary Hans Kakdak ng Department of Migrant Workers. Ayon sa Pangulo, gayon din dahil sa ating masigasig na pakikipag-ugnayan sa loob ng 3 taon, nagawaran ng karapatan or kapatawaran ang mahigit 600 kababayan nating nahatulan dahil sa sari-saring paglabag sa batas sa ibang bansa, lalo na sa UAE, sa Qatar, sa Bahrain, at sa iba pa. Sec Hans, ano po ba ang kalimitang nagiging paglabag ng ating mga kababayan? Meron bang ginagawang hakbang ang inyong ahensya para maiwasan ito? At nakakatulong rin ba ang ating magandang ugnayan sa mga bansang ito para tayo ay mapagbigyan sa mga ganitong kahilingan? Magandang umaga, Yusek Claire, mga kasama sa gabinete, mga stakeholders sa overseas employment, mga estudyante sa likod, kamusta na kayo? Well, unang-una, I think dapat patingkarin natin yung muling pagpugay kamay ng ating Pangulo sa ating mga mahal na OFWs. Nagbigay uli siya ng recognition sa pride and honor na binibigay ng mga OFW sa ating mahal na bayan. At alam natin, dun sa huling SONA, iniutos na ng Pangulo yung pagtatalaga ng mga OFW lounge. Pag-aanin yung karanasan ng pagbiyahe. Gawin ng lahat para maipamalas itong tribute, parangal, sa serbisyo at programa at mga pasilidad na katulad ng OFW lounge na ginampanan ng OWA, DMW at OWA at nakapaglingkod sa 1.2 million OFWs na dumaan doon mula nung pinag-utos ito ng Pangulo last year. Naalala ko yon, soft launch ang plano, pero nagkaroon ng emergency sa airport last year, sabi ng Pangulo ay buksan na agad para itaon doon sa emergency. So since that time, 1.2 million OFWs ang nagpaglingkuran ng OFW lounge sa airport, parang business class passengers ang trato bilang parangal sa mga OFWs natin na bumabiyahe. At karugtong nito, binanggit din ng ating Pangulo yung digitalization. Nabanggit niya ron na kasama na ang mga OFW documentation doon sa eGov app na mismong inulunsad din ng Pangulo dito 2 weeks ago with the ICT, Sec Henry. So yun naman, ang plano doon ay itong OEC na tinatawag, Overseas Employment Certificate, ay maglalaho na, mawawala na, kaya ang magiging outcome document, yung e-travel pass. Again, all in the name of para pagaanin yung travel experience ng OFWs at para bilang parangal sa kanila na muling pinahawatig ng ating Pangulo. Ngayon, bahagi doon sa serbisyo, doon sa inyong tanong, Yusek, is yung ating Action Fund na nakakadalawang Labor Day instructions na si Pangulo na patingka rin yung Action Fund, which is a legal assistance fund. At yun yung tinutumbok ng katanungan at yung binanggit ng Pangulo na mga tulong natin sa mga kaso sa abroad. Isang example, for instance, yung death row case natin recently, sa Saudi Arabia kung saan nagawa ng paraan na mapawalang sala yung ating OFW mula doon. Yung sa Qatar, yung recent na karanasan doon sa mga chinarge ng illegal assembly na napawalang sala din, na na-lift din yung kanilang travel ban, kaya't nabanggit ang bansang Qatar doon sa SONA. And then of course, dito sa UAE at sa Kuwait, ay meron ding ginagawang paraan yung mga lawyers natin. Katuwang ang DFA, mahalagang banggitin dito ang DFA, SecTes, Lazaro, at yung mga ambassadors dun sa mga bansang nabanggit dahil nagawa ng paraan yung papagwalang sala ng ating mga OFWs. Ang cases na kinaharap nila, kasong kriminal,
iba't ibang kasong kriminal, at mga labor cases din kung saan tinutulungan natin sila doon. So itong Action Fund is not just a legal fund, it's also a medical fund, a medical assistance fund, and a financial assistance fund. Ang isang ehemplo dito, meron tayong recent na pinauwi, stage 4 cancer mula sa Qatar, at meron din tayong tinutulungan na mga pasyente doon na sa mga ospital, binabayaran natin yung kanilang hospital bills kapag hindi masagot ng insurance. So example ito ng mga natutulungan ng ating Action Fund na iginawad ng Kongreso at ng ating mahal na Pangulo para sa mga OFWs. Yes, Sec Hans, nabanggit niyo po yung 17 na OFWs natin sa Qatar na naakusahan, no, parang nareklamo at nakulong pansamantala for the illegal assembly. At nakita natin, kasi ito yung pinaka-recent sa akin po kasi at the time, yung parang, yun yung tumimo sa isipan ko na ang laki ng nagawa ng Pangulo at yung inyo pong ahensya, Sec Hans, para po talagang itong ating mga OFWs, mawala na ng cargo sa kanilang balikat. Kamusta na po itong mga 17 po na mga OFWs nandiyan sa Qatar? Nandun pa po ba sila? Nandun pa sila sa Qatar, patuloy na naninilbihan, lifted ang travel ban, and they continue serving and working for their employers in Qatar. Yes, naalala ko yung panahon na yon, Yusek Claire, tayo nagko-coordinate at si Pangulo, ang instructions na nung panahon na yon, napakalinaw, kamustahin yung kanilang welfare habang sila'y nasa detention at i-secure yung kanilang safe release. At of course, eventual lifting of their travel bans, napakahalaga din po noon kasi now they are free to travel outside of Qatar and of course, resume their employment there. Na-realize po ba nila na dapat hindi na muling gumawa ng ganun? Yes, I think mahalaga yung pangalawa yung binanggit. So muling pagpapaalala sa ating mga mahal na OFWs na siguraduhin sumunod sa mga batas ng host governments, no? At alam naman natin na kaya naman tanyag ang mga OFWs kasi sumusunod sila precisely sa mga batas ng host countries. Kaya bunting paalala lang naman ito na ipagpatuloy lang yung kanilang observance of host country laws, rules, and regulations. And of course, I joined the President in thanking the State of Qatar dito sa nagawa nilang pag-absuelto, pagdidismiss ng mga kaso dito sa ating mga kababayan. Salamat po, Sec Hans. At mapunta naman tayo sa mga nakahandaring training para sa ating mga kababayan na nais mahasa ang kanilang mga kaalaman. Sabi ng Pangulo, ibig sabihin nito, ang mag-aaral ng senior high school pa lang, makakapili na siya kung bookkeeping, agribusiness, electrical, graphic design ang kanyang napupusuang larangan. Napakaganda na sa senior high school pa lang ay may kakayanan na magtrabaho. Paki-describe nga po ito sa atin, DG Benitez, kung paano ba ito talaga ma-i-implement. Salamat, Yusek Claire. Sa totoo lang, kagaya ng sinabi ni Sec Benny, human development and education, malaking bagay po ang convergence. So dito po sa programa nito para sa senior high school, unti-unti naman hong ini-embed ang TechVoc, skills and training sa senior high school. Pasalamat ho kami kay Secretary Sani Angara. Sa ngayon, ang nangyayari, meron ho tayong assessment na ginagawa para sa mga senior high school students para meron na ho silang NC2 or NC3 man kung yun ang gusto nila. At makakapili po sila ng iba't ibang klaseng trabaho, iba't ibang klaseng domains ng industry. Nagbibigay po ang TESDA ng assessment at sa ngayon, in the last year, mga 175,000 senior high school students na po ang na-assess at nakakuha ng kanilang NC2s and NC3s. Malaking bagay po para sa senior high school na sa ngayon, according to the surveys of industry and business, 4 out of 5 companies are willing to hire senior high school students kung meron ho silang certification ng kanilang skills. So, yung number 1 po is ang assessment na ginagawa po ng TESDA kasama ang DepEd.
Second is syempre yung pagpipili po ng iba't ibang klaseng pathways, no, na pwede pong puntahan ng ating mga mag-aaral kung ano man ang aspirasyon nila sa kanilang buhay. So we're also creating the higher level NCs, no, para malinaw po ang career progression ng ating mga mag-aaral. Kung gusto man nilang pumunta ng trabaho kaagad, nandyan po ang TESDA assessment at kagaya din ho ng nasabi ni Sec. Benny, ongoing din po ang convergence ng DOLE at ng TESDA. I-align po ng TESDA ang aming registry and training dun po sa PhilJobsNet at PESO data, no, ng labor market intelligence ng DOLE. So tinutuhog-tuhugo namin yan at what's coming is galing din ho, utos din ng Pangulo. Mapupunta din po kami sa eGov platform para kasama po ng PhilJobsNet at ng data ng DOLE, our seamless pathways for career progression ay magiging malinaw po sa ating mga mag-aaral. Simula pa lang sa senior high school hanggang kolehiyo po, dapat malinaw ang mga options nila kung gusto na nilang magtrabaho, kung gusto nilang mag-upskill, kung gusto nilang magtapos. No, depende po sa kanilang aspirasyon. Wala ho sanang pangarap, no, ng isang batang Pilipino ang hindi makahanap ng paraan. No? At I think malinaw naman dito sa itong panel po ng mga nandito na kabinete, lahat ho kami may convergence. No? Meron din po tayo for overseas workers na ginagawa rin po namin ni Sec. Hans. Para again, yung seamless pathways and career progressions ng bawat Pilipino ay siguradong matugunan po ng gobyerno. DG Benitez, alam niyo po ba na ang mga bisita natin dito mula sa San Juan Technical Vocational and Livelihood Senior High School. So, nandyan, no? Nadinig niyo na po ang programa ng TESDA. Galingan niyo na lamang po. At baka naman meron kayong gustong sabihin sa ating mga estudyante dito. Sasabihin ko na lang, I will echo ang sinabi ni boss ko po sa TESDA board, no? Secretary Benny ng DOLE. Sana naman malinaw sa inyo na in the fast-changing world of work today, dapat ang ating ini-imbibe ay yung mindset po ng lifelong learning. Wala pong katapusan ang upskilling dahil pabago-bago po ang larangan ng trabaho at dumadami at lumalawak ang mga klase ng skills na kailangan nating pagsanayan. So sana naman the students who are here realize na ang pagsasanay ay magdudulot ng kahusayan at meron tayong lifelong learning kung saan sana naman, gaya rin ng sinabi ni Sec. Benny, hindi lang trabaho, kundi magandang trabaho ang ating makukuha. No? Sa totoo lang, napakaganda na rin po ng ating unemployment rate. Ang 4% po ay maliit. Sisikapin nating mas paliitin pa yan. Pero sana naman ang underemployment natin ay atin ding matugunan. And so, the seamless pathways that the government is trying to create and construct, no, is really meant to address not only the training to trabaho of unemployment, but also addressing any skills mismatch that creates underemployment. No, but in order to do that, sana naman you go through the lifelong learning process of constantly upskilling and reskilling. No, and TESDA po is here ready to ensure that the possibilities are there for you. So, ayan mga students, pakinggan. Okay. Sa talumpati ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nabanggit niya ang paglalaan ng pondo sa libreng edukasyon. Sabi niya, sa susunod na taon,
maglalaan pa rin tayo ng halos 60 bilyong piso para sa libreng edukasyon sa pampublikong kolehiyo at sa TechVoc. DG Benitez, kasama sa direktiba ng Pangulo ang libreng TechVoc. Ano po ang tingin niyo dito? Kasama ho sa Unifast Law ang free TVET. No? So, ang libre pong TechVoc ay kasali po dun sa bilang na 60 billion pesos sa susunod na taon. Ito rin po ay kaakibat din ng seamless pathways na ginagawa po ng TESDA at ng CHED. No? Para maging malinaw po na nandun nga ang oportunidad kasi ang utos nga naman ng Pangulo is ang bawat pamilyang Pilipino ay dapat may isang college graduate or isang TechVoc graduate. No? So, ayun po ang ating hinahangad kasi kailangan pong malinaw na wala pong human development potential ng Pilipino ang maaaksaya o hindi mabibigyan ng pagkakataon na maging productive po. No? So, that is also still part of the same intention of creating as robust a seamless pathway and career progression as we possibly can. Magandang balita po yan, DG Benitez. Thank you very much. Dumako po naman tayo sa Commission on Higher Education. Ang sabi ng Pangulo, sa mga kasama naman sa listahan ng 4Ps, itong susunod na 3 taon, bibigyan natin ng mataas na prioridad ang mga anak ninyong tutungtong sa kolehiyo. Ano po ang proseso para maging bahagi ng proyektong ito para sa kaalaman ng ating mga kababayan? Chair Agrupis. Magandang umaga po, Morning, Ms. ma'am. Claire, at sa lahat ng mga panauhin dito at mga kasama ko sa entablado. Parang nag-iisa akong resource person dito na babae. So marami pong salamat for that question. Totoo po ang sabi ng Pangulo na kaagabay sa Unifast Law ng pagbibigay ng libreng tuition fee at miscellaneous ay ang sinasabing tertiary education subsidy. So ang tertiary education subsidy ay ang assistance, financial assistance sa mga estudyante na papasok sa ating universidad. At kung paano ang papasok dito, you don't need to go to a very difficult procedure because ang DSWD po ay siyang nagbibigay ng listahanan. Dito sa loob, nakikita ang mga qualified na household na sinasabi nating 4Ps. Yun po ay pupunta sa Commission on Higher Education. Binavalidate po natin ngayon. And to date, yung household natin is 16 million. Pero ang ginagawa po namin ay linilinis ang listahan. We clean them up so that we have that number para ma-determine namin kung ilang kabataan ang pwedeng pumasok. So to date, for 2024-2025, na-identify namin na mahigit 535,000 ang qualifiers, pero ang nabibigyan lang is more than 300,000. So ang mithiin ng ating Pangulo na every single household sa listahanan who belongs to the poorest of the poor ay sana man lang may graduate ng TechVoc or college. Malapit na po tayo doon. So this 2026, binigyan nila kami per NEP ng 20 billion pesos to sustain yung mga ongoing 4Ps scholars natin and in order for us to accommodate around 161,000 qualifiers na nandun sa listahan namin, kailangan po namin ng 4.4 billion. And true to his SONA, totoo po na si President, ang ating Pangulo ay he believes in the power of education for nation building. Thank you po for that. At pinalakpakan din ng mga dumalo ng kanyang SONA si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang mabanggit niya ito. Ang sabi niya, kung kalidad lang din ang pag-uusapan, hindi nagpapahuli ang mga universidad at kolehiyo natin dito sa bansa.
Mula sa 22 noong 2022, ngayon 114 na ang sa kanila ay kinikilala sa buong mundo. 6 na po nito ay public schools. Ano po ang ginagawa natin para mapataas pa ang kalidad ng edukasyon sa bansa? Nakakatuwang malaman na kinikilala ang ating mga state colleges and universities. Chair Agripis. Yes po. Ito ay isa sa mga legasiya ng ating komisyon on top of our mandate to provide accessible, inclusive, and quality education. Ay kinakailangan din natin itaas ang antas ng higher education sa international stage. At kaya ngayon, Yusek Claire, inanyayahan ko ang mga presidente na mga top-performing higher education institution dito sa Pilipinas na silang nangunguna ngayon dito sa international ranking. Nandito ang University of the Philippines, Chancellor ng UP Manila. Allow me to acknowledge them. Mariano Marcos State University, of course, kung saan ako nanggaling. NVSU, Nueva Vizcaya State University. At sa lahat ng aming mga kasama na nandito, Commission on Higher Education, I would like to really commend the effort of CHED-IAS, the International Affairs Service, because they never stop affiliating our higher education institution to international programs. Meron kaming tinatawag na FLAIR. So we conduct international fairs in the different regions to make it inclusive po. Pinagsasabihan namin, we invited resource person para po lahat, hindi lang po yung 114 state university and colleges, pati na rin po yung mga more than 1,700 private higher education institution in the Philippines. Inaanyayahan po namin sila yung mga criteria, ano yung mga impact rankings sa international para po ma-recalibrate nila ang kanilang direction. So, Ma'am Claire, as of the SONA ng President, sinasabing there are already 114 higher education institutions, 60 doon ay state university and colleges. Pero as of July 2025, nung natapos ang World University with Real Impact, we call it WURI, nagiging 171 higher education institution na po ang nare-recognize. They are judged by different criteria, innovation, green energy, renewable energy, and many more. So 171 na po over 2,000 higher education institution. So ang objective po ng higher education institution ay gagawin namin iaantas kasi po wala dapat maiiwan. So patibayin namin ang aming programa sa International Affairs Services para po lahat ng mga nasa laylayan ng higher education institution ay tataas din at makilala sa international stage. Yan, napakagandang balita niyan. Kaya kapag ang liderato ay aksyon, marami talagang mararating. At nabanggit ng Pangulo ang isa pang uri ng scholarship na ipamamahagi sa ating mga mag-aaral. Ang sabi niya, at bilang natatanging pagkilala, gagawaran natin ng Presidential Merit Scholarships ang mga high school graduate na makakakuha ng mataas na honor. Chair Agripis, maaari niyo ba po kaming bigyan ng detalye tungkol dito sa naging pahayag ng Pangulo? Yes po, totoo po yun. And this is a manifestation that our beloved President means business. He wants to implement every single provision of the free higher education law. Ang ating free higher education law kasi po nagpro-provide ng tertiary education subsidy. Ang target po ay poorest of the poor. So, nasaan ang mga anak ng mga middle class, yung mga salaried family? They don't belong to poorest of the poor, but they are not capable enough to send their children to their choice school
para matupad ang kanilang ambisyon. So we made ito ay upon the idea naman ng ating presidente, at ito hindi ginawang mag-isa ng CHED. This is in full consultation with my partner here, Secretary Benitez, and of course DepEd Sec Sani, and of course EDCOM 2. Kami po ay naglatag ng mga idea sa isang table, and we came up with this Presidential Merit Scholarship. We call it AAA Scholarship. Now we are going to target the best of the best in the 12,000 senior high school in the Philippines. Bakit po AAA? Because we are giving them the privilege to follow their pangarap nila. And one qualification, hindi ka lang magaling, kundi willing ka sa mag-enroll sa mga hard to fill in na program tulad ng health, agriculture, fishery, digital, artificial intelligence. Kasi po ito ay mga kailangan natin sa workforce. Bibihira po ang nag-enroll dahil po kung wala man sa regional schools, ay nandun sa mga pribadong universidad. Kaya po itong Presidential Merit Scholarship, kahit saang eskwela ka, pribado or gobyerno or government universities, basta nandun ang iyong gusto at natanggap ka sa paaralan na ito, tutustusan po ng gobyerno. That will solve and supply the critical mass of the human capital. Thank you for that, Chair Agripis. Sa mga estudyante, aral ha. Parang nagbibili na nanay, mag-aral ha. Okay. So, muli, asahan po ninyo, na hindi gagawing sukatan ng galing ninyo o ng performance ninyo, ang dami lamang ng estudyante na inyong ipinapasa. Kundi ang dami ng mag-aaral na inyong pinapahusay at pinapataas ang ambisyon sa buhay. Yan po ang sinabi ng Pangulo sa SONA. Secretary Angara, ano po ba ang konteksto ng pahayag na ito? Alam mo, malalim, Yusek Claire, malalim ang pangunawa ng ating Pangulo sa mga suliranin ng sektor ng edukasyon, ng sektor ng trabaho. Kaya, bagamat ang instruction niya po sa amin, solusyonan niyo ang pang-araw-araw na problema, malalim din ang kanyang solusyon na binibigay. Nasabi niya, we're not building for today, we're not building for the present, we're building for tomorrow. Kaya, sa edukasyon, you do not see results in 1 year, in 2 years, in 3 years. You will see it over decades, actually. A good education policy, brewing yan eh. Di ba? Niluluto pa. You can't do it within the length of one presidency. Alam ng Pangulo yan. Kaya alam niya, importante magtanim tayo ng maraming binhi para malalim po. The roots, it will take root and the results will be felt for many generations. Yun ang kagandahan. Kaya ang emphasis po, I've never heard a SONA that dwelt so much on education, that gave so many details. That shows the depth of understanding of our President of the problems. It's not a cosmetic, it's not a artificial understanding of the problems. It's a real deep understanding. And it comes from a felt need to provide solutions for our youth. Yeah, totoo po yan, Sec Sani, kasi pag kayo gumraduate, hindi lang dahil nakagraduate kayo. Dapat gumraduate kayo ng magaling. Nakapagtapos kayo ng magaling. Yes. Okay, ngayon po ay takuan natin ang mga katanungan mula sa ating mga kaibigan sa media. Okay, Sec Sani, ano yung concrete plan in case may bagyo, kagaya nung nangyari last week, para maiwasan ang learning loss? Ito'y galing kay Belia Cariaso ng Philippine Star. Salamat, Bella. Yan, nako-cover po sa atin yan. At finding nga po ng EDCOM, dito sila, director, mga resource persons namin, na dumarami na po yung days of learning loss dahil sa climate change. So, there are many instances where children are at home. So, itong nakarang linggo,
buong linggo, nasa bahay po ang ating mga anak. So anong ginawa natin? Yung alternative delivery mechanisms ng ating educational system. May modules ho tayo, may learning sheets ho tayo. But in the end, I think we need to go further and provide books, actual books to our students. Especially, ang gusto ng ating Pangulo, mag-focus naman tayo dun sa foundational. Pero dun sa mga liblib na lugar, sa Mindanao, sa Visayas, sa mga isla, sa mga bundok, wala silang daycare center doon. Kaya pumasok na po ang national government, bagamat ang nakalagay sa batas, mga local governments ang responsable dyan. Sabi ng Pangulo, hindi natin pwedeng antayin na magkaroon ng salapi ang ating mga poor municipalities. Pasukan na po natin at tulungan na po natin sila. Iangat na natin ang antas ng edukasyon ng ating mga kabataan. Okay, thank you po. Muli, kay Sec Sunny. Nung mga nakaraang buwan, na-discover po niyo yung worth na parang 65 million peso worth ng mga na-recover or what, about the ghost students. Opo, yung sa Oo. voucher system po. Voucher, Opo, ghost opo. students nung nakaraang liderato ng DepEd. Ano na po ang mangyayari dun sa pondo na na-discover niyo at least na-recover? Opo, nag-file na po namin ng mga kaso, hindi lang civil para ma-recover po yung bayad, pati kriminal, para maturuan na rin ng leksyon na yung sistema hindi dapat pinaglalaroan dahil mataas ang halaga ng pinag-uusapan dito, hindi lang yung halaga ng pera, pero yung halaga ng nawawala sa nakararapat na dapat tumanggap na voucher na ito. Ito ay kanilang future ng mga kabataan natin. At yung voucher system natin, halos 50 billion pesos na. At hindi lang sa mga public schools yan. Ito ay voucher system ay para sa ating pribadong eskwelahan. At dagdag ko na rin, nais ng ating Pangulo na hindi maiwan ang mga teachers dahil ang reklamo ng mga private schools, tumataas ang sweldo ng mga public school teacher, hindi sila nakakasabay na napapirate yung kanilang mga teachers. Kaya ang nais ng ating Pangulo, yung matagal nang hingil ng ating private schools, na itaas yung teacher subsidy na binibigay, na dati 18,000, gawin ng 24,000. Magiging totoo na yan sa darating na 2026 budget sa pamumuno at direksyon ng ating Pangulo. Mag-follow up po ako doon. Buti na-discover niyo po agad ito. Kasi 65 million pesos ang nakataya dito. Hindi lang 65, parang mas malaki pa yata. Mas Yusek malaki Claire, pa po. oo, parang nasa 100 na yata. So talagang kami, continuous ang ating investigation dyan at paano palakasin yung sistema para wala nang makakadaya nito. Dahil hindi po maganda na itong mga programa na sa ating kabataan, yun ay pinaglalaroan lang o hindi siniseryoso ng ibang institusyon. So thank God at kayo'y napwesto bilang DepEd Secretary. Salamat Thank na you sa meron Pangulo. tayong Pangulo na nagpapahalaga sa edukasyon. Diyan kami, lahat po kami ay united dyan sa aming sentimiento, Yusek Claire. Thank you po. At sa lahat na nagbigay ng mga katanungan mula sa media, maraming salamat po sa inyo. At syempre po, meron din po mga katanungan mula sa mga mag-aaral na nandito ngayon sa auditorium. Okay, pero ang una nating katanungan ay hindi manggagaling sa estudyante, kundi sa teacher. Okay? Kay Ma'am Demi Atienza. Nasaan si Ma'am? Yes. Okay. Nag-implement kami ng Strengthen Senior High School. Nag-adjust ng mga core subjects. Kailan po ba or mayroon na po bang ibinigay na textbook or supplementary materials na maaaring gamitin ng mga bata sa bagong subjects? Wala pa po dahil yung implementation ng bagong senior high school curriculum dapat next year pa yon. Pero dahil nagmamadali po ang ating Pangulo at gusto niya maganda yung curriculum ng ating mga senior high school students, pinauna namin yung pilot this year. So ang undergoing, that is 900. Meron ho tayong mga workbooks na binigay sa atin. Pero it's too late to print the books. Hindi aabot sa oras. At dahil developing pa po yung curriculum, yung programa, nag-aantay kami ng feedback from the 900 pilot schools. We will do that in the future. Pero yung importante, na decongest natin, sabi nga ng Pangulo, dapat nakafocus tayo at dapat binibigyan nating importansya yung gusto ng bata.
kung anong gusto niyang pasukan. At dahil we're in the age of artificial intelligence, we don't know what skills will be important in the future. The skills of the past may not be the skills that are important in the future, di ba? Sabi nila, STEM tayo, STEAM, science, technology, engineering. Pero in the future, humanities may become increasingly important again because artificial intelligence takes care of all technical information and data. So, yun, dapat medyo open. We must learn to live with uncertainty and make children empowered to make their own choices. We don't have to do those choices for them in this kind of world. No? Tama ang Pangulo kasi doon sa bagong Pilipinas, nilaunch niya na bawal ang tamad, bawal ang makupad. So, ibig sabihin, gusto agad ito ipa-implement ng Pangulo, pero meron na po tayong 9 pilot schools. 900. 900 900 po all over the country. Oh. Yes. So, most probably, ang San Juan, by next year, meron na. San Juan Tech Voc and Livelihood Senior High School. Malamang meron dito marami dito sa San Juan dahil maraming mahusay na private school. I studied here in San Juan sa Xavier po. So, there are many outstanding schools in San Juan, in Metro Manila. Pero, all over the country, may pilot schools tayo sa senior high school. And we've been working in coordination with TESDA. Sila yung nag-assess dun sa ating technical vocational na magiging tatawagin na po nating Tech Pro. At dyan, may options. Yung binanggit na quote ni Presidente na pwedeng graphic design, pwedeng electrical. Yan ay pinatotohanan ni Sec Kiko at saka nila Chair Shirley, Sec Benny, Sec Hans para talagang quality jobs yung makukuha. Hindi lang yung minimum wage jobs, but quality jobs to address the long-standing problems of unemployment at saka yung tinatawag na middle income trap, di ba? Bakit hindi nakakaangat ang mga bansa? Kasi hindi nila tinitingnan yung kalidad ng mga trabaho sa kanilang bansa. Yun. Actually, no, trivia lang ng konti. Nung bata ako, siguro kung may ganito, kukunin ko siguro na Tech Voc na course siguro, ay yung magiging cartoonist. Gusto kong gumawa ng comics eh. Gusto kong i-revive yung comics. Meron ho kami. Pwede pa. Pwede pa po ba ako? Kahit lawyer po ako. Lifelong learning po Ayun tayo. pala. Pwede pa. Opo. And malay mo, mapunta ako sa movie ng Disney, di ba? Pixar. Anyway, Ma'am Demi, okay na po ba? Well, ito po, mula sa estudyante, kay Precious Tommy Danyas. Nasaan si Precious? Nandiyan ba si Precious? Okay. Para sa mga nakapagtapos ng senior high school na balak magtrabaho, paano maiiwasan ang job mismatch sa natapos na strand or track? Sino kaya pwedeng sumagot po nito? Si... Dole. Okay, sige po. Depende po yan. No? Ang ginagawa ngayon ng TESDA, at this is a little bit more technical, gumagawa po kami ng skills framework para makita po sa anong job, ano ang mga skills at tasks na kailangan nilang gampanan. And the training that TESDA provides actually shows the matching. No? Kung may mismatch man ho kayo, meron ho kaming tinatawag ngayon na micro-credentials. Kasi kadalasan, ang mismatch ninyo ay maliit lang. No? So TESDA is creating micro-credential courses to help address the mismatch in the shortest span of time. So ang micro-credential ho, depende sa competency na hinahanap. Pwede pong 4 na oras lang. No? Pwede pong 1 linggo, 1 linggo't kalahati. Para po matugunan din natin ang tinatawag natin na near hires problem. No? Again, pasalamat ho tayo sa Pangulo, ay dinagdagan po ang budget ng TESDA specific for micro-credentials for near hires precisely to address this very concern. Meron na ho ngayon this year at may dagdag pa ho for next year. Ma'am Dagdagan ko Claire. lang, Sige po. Sec Sec Claire, Benny. no? Dagdagan ko lang yung binanggit ni Sec Kiko. Alam mo po, yung usapin ng, matagal na po yung usapin, yung job skills mismatch. Pero meron ding geographical mismatch kasi. Sa isang rehiyon, maraming gantong klaseng nakapagtapos, wala naman doon yung trabaho, nasa ibang rehiyon. Sinasama po yon yung tinatawag natin na mapping para makita po natin, magabayan, hindi lamang po siguro ang mga mag-aaral, pati po ang mga paaralan, no? Kasi meron din ng programa ang DOLE, yung Job Placement Office sa mga universidad, no?
Kasama dyan na kapartner namin ang University of the Philippines upang asikasuhin din yung concern ng kanilang mga nagsipagtapos. No? Bukod dyan, meron po tayong tinatawag na trabaho para sa bayan plan na kung saan meron pong interagency council na binubuo po, hindi lamang ng mga kinatawan ng atin pong pamahalaan. No? Ang atin pong chair dyan ay ang DepDed na dating NEDA, Vice Chairperson po ang DOLE at DTI, bahagi din po dyan ang DILG, ang DOF, DBM, ang TESDA. At ang pinakamahalaga, bahagi po ng nasabing council kinatawan ng mga manggagawa, kinatawan ng mga namumuhunan, pati po ang vulnerable at informal sector. Yun yung sinasabi po ng ating Pangulo lagi, whole of society approach, whole of government approach. Dahil kung magtutulong-tulong po, at kami po kasi sa DOLE, ang napakatibay po na batayan ng aming mga ginagawa, yung pong prinsipyo ng konsultasyon, tripartism, dialogue. No? At the end of the day, meron po kaming nabuo na sumunod po naman yan sa Philippine Development Plan 2023-2028. Ito po yung Labor and Employment Plan 2023-2028. Ito po yung core ng trabaho para sa bayan plan na tumatagos ng 10 taon. No? Bakit 10 taon? Kasi para makita po natin ano po yung mga kaganapan dahil meron din pong oversight committee ang nasabing plano ng DOLE at nabuo po yan, hindi po yan government document. Yan po ay tripartite document. May bahagi po ang mga manggagawa, kinatawan nila at atin pong mga namumuhunan dahil napakahalaga po ng konsultasyon para sa amin. So, ito po tulong-tulong. No? At yung pong nasabing council, meron pong mga partisipasyon. Ang mga sektor may kinalaman sa ibang mga industriya. Bahagi po sila ng working group. No? Anang sa ganun, matiyak natin, sa pagbabalangkas ng mga hakbangin, mga gawain, lagi pong may input ang ating pribadong sektor. At the end of the day, ang gobyerno po ay, ang kanyang tungkulin ay mag-create ng enabling environment, conducive to investment and attracting more investment. So, yan po para sa kapakinabangan ng mga manggagawa at ng mga namumuhunan. Thank you, Sec Benny. Chair Agrupis. Yes po, gusto ko lang i-echo yung pathways na sinasabi ng ating secretary ng TESDA. Sa higher education naman po, we already intensified our academia-industry partnership because we value the feedback of our industry who are the recipient of our graduates. So we also intensify our government-to-government partnership para po malaman namin. So we are doing gap analysis for that matter. So we develop a micro-credential pathways with equivalency sa mga degree programs na ino-offer namin. And nung June 9 or a week after my oath-taking, ang ating mahaling Pangulo ay nilaunch niya ang sinasabing ETIAP program, the Expanded Tertiary Education Equivalency Program, na kung hindi ka nakatapos at matagal ka nang nagtratrabaho, ay binibigyan na ng equivalency ang unit na yon para mabigyan ka ng corresponding degree program. Maganda po yan, yung batas po na yan na ETIAP. Kasi po yung matagal na nakapagtrabaho na, may skills na sila eh. At least makredit yon, di ba, para sa kanilang academic merits. Thank you po for that. At ito po, huling tanong na po, mula kay Anthony Castillo. Nasaan si Anthony? Ayun. Anthony, mabigat po ang tanong niya, pero huwag kayo matakot. Ganito po, mukhang dapat kay Seksan ito. Para po sa inyo, paano niyo po mas maiingganyo ang mga kabataan na nasa liblib na lugar upang tapusin ang kanilang pag-aaral? Magandang tanong ho yan. First of all, you have to make education engaging and fun. Pagka nag-enjoy po ang bata, papasok po siya. And what it's proven na maraming pag-aaral na technology is engaging for. Technology will not necessarily make a person more intelligent. But if a person is present in the classroom, pag nandun yung presensya niya, at siya'y engaged, at saka yung teacher, hindi tulad ng sinabi ng Pangulo, pag nakakapag-concentrate siya sa pagturo, maganda yung relasyon
nung teacher na nakikita niya pag may mahinang estudyante, nabibigyan niya ng atensyon yon. So, yun yung mga factors na talagang detalye na nakikita ng ating mahal na presidente. At sinabi niya, i-address natin yan sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga estudyante, sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga teachers. Kaya yung reports ng mga teachers natin, sinabi ng presidente, binawasan na natin. I think 50 to 60% ng reports na ginagawa, tinanggal na nila at ginawang digital na rin yung pag-submit. Kaya kahit nasa Mindanao siya, nasa dulo ng Palawan, nasa Coron, pwede niyang i-submit yung mga reports sa district, sa division office, sa regional office. Hindi na siya kailangan magbiyahe. Talagang nakakonsentrate siya dun sa function niya sa pagturo, imparting knowledge to our learners. Thank you, Sec. Sunny. Maraming salamat din sa ating mga mag-aaral na nagbigay ng kanilang mga katanungan. At bilang pagsasara sa unang sesyon nating araw na to, nais ko pong itanong sa ating mga panelists. Ano ang aasahan ng taong bayan sa administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. upang mas mapaganda at maiangat ang buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas? Very briefly po, kumpletuhin niyo po ang pangungusap. Sa isang bagong Pilipinas, blank. Unahin po natin si Sec. Sunny. Salamat, Yusek Claire. Sa isang bagong Pilipinas, ang educational system ay bukas para sa lahat at binibigyan ng maraming oportunidad ang lahat ng Pilipino. Matanda, bata, tinutulad ng sinabi nila, may upskilling, may reskilling. You're never too old to learn at you're never too poor. There are always options for you. There are scholarship programs, there are assistance programs. At ang gusto ng Pangulo talaga, dekalidad na edukasyon at dekalidad na trabaho. Thank you, Sec. Sunny. Sec. Benny. Sa isang bagong Pilipinas, paglilingkod at serbisyong maayos, matapat, mabilis, walang bahid at inklusibo, maasahan ng mamamayang Pilipino mula sa kagawaran ng paggawa at empleyo. Maraming salamat. Thank you, Sec. Benny. Sec. Hans. Yes, sa bagong Pilipinas, pagpapatuloy ang ating parangal at pagbibigay-pugay sa mga OFW sa pamamagitan ng mga programang tagos sa kanilang puso at diwa, sa pamamagitan ng mga proseso na magpapaginhawa sa kanilang pagbabiyahe, pag-uukol ng karagdagang panahon para sa kanilang pamilya, para mas mabilis ang ating proseso, no? Para ang kanilang bakasyon ay lalong guminhawa. And then of course, ang welfare at protection, ang ating pagbibigay, pagdepensa sa karapatan ng ating mga OFWs, pagbibigay ng medical assistance, lalo na doon sa talagang nangangailangan ng tulong pinansyal in terms of pagbayad ng hospital bills at pagpapagamot. And then of course, doon sa mga nasa emergency situations, doon sa mga nasa gitna ng sigalot at digmaan at problema sa mga kasong legal, tutulungan din po natin kayo. At last na lang, yung ating special na instruction ng Pangulo, tulungan din ang OFW families, including OFW children. Kaya't katuwang natin ng OWA sa pagpapalawig ng mga programa na magpapalakas ng mga pagbibigay ng serbisyo, values formation, ating mga arts and recreational activities para sa mga OFW children, and of course, yung scholarships. Ang performance ng OWA sa scholarships ay nadagdagan ng 100 to 200%. So, pagpapatuloy sa bagong Pilipinas, parangal at serbisyo sa OFWs, sa kanilang pamilya, lalo na sa mga anak ng OFWs. Thank you very much, Sec. Hans. At thank you na rin po kay OWA Admin, PY Kaunan. Yes, of course, through our dear Administrator PY Kaunan ng OWA. And Sec. Agrupis. Sa bagong Pilipinas ay binubuo ng matatag ng workforce sa pamamagitan ng dekalidad ng edukasyon. Thank you for that. And of course, DG Benitez. Sa bagong Pilipinas, ang hangarin at panaginip ng bawat Pilipino ay mabibigyan ng paraan. Tapos silang lahat ay magiging productive, no, at sama-sama na iangat hindi lang ang kanilang sariling kapakanan, kanilang mga pamilya, kundi ang ating bayan. Salamat for that. Dekalidad at mas abot kamay na edukasyon at proteksyon ng manggagawang Pilipino. Ito ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po
At magbabalik po kami mamayang alas 12 ng tanghali para sa susunod na session para sa Infrastructure Development and Energy Cluster. Ako po si Undersecretary Claire Castro at ito ang 2025 Post-SONA Discussions. Maraming salamat. At inyo pong natunghayan ang unang session po ng Post-State of the Nation Address o SONA Discussions na isinagawa sa makabagong San Juan National Government Center sa San Juan City na nakatuon po sa Education and Workers Welfare Development. At dito na po nagtatapos ang edisyon ng Global na Tayo para sa araw na ito. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Radyo Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.